Sige po, if you are with me in Mark chapter 2, verses 1 to 5, 10 to 12, and 14 to 17. Medyo may mga talon-talon tayo sa ating text for this morning. A few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that he had come home. They gathered in such large numbers that there was no room left, not even outside the door, and he preached the word to them. Ito po ay nangyari sa bahay ni Jesus, kung saan siya tumutuloy. Some men came, bringing to him a paralyzed man carried by 4 of them. Since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus by digging through it and then lowered the mat. Nanihirapan ng bubong. And then lowered the mat the man was lying on. When Jesus saw their faith, he said to the paralyzed man, "Son, your sins are forgiven. But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins." So he said to the man, "I tell you, get up, take your mat, and go home." He got up, took his mat, and walked out in full view of them all. This amazed everyone, and they praised God, saying, "We have never seen anything like this." As he walked along, he saw Levi, son of Alphaeus, sitting at the tax collector's booth. "Follow me," Jesus told him, and Levi got up and followed him. While Jesus was having dinner at Levi's house, dalawang eksena na po to, many tax collectors and sinners were eating with him and his disciples, for there were many who followed him. When the teachers of the law who were Pharisees saw him eating with the sinners and tax collectors, they asked his disciples, "Why does he eat with tax collectors and sinners?" On hearing this, Jesus said to them, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners." Amen. So this was a story. Yung first part po na babanggitin ko sa inyo is the story of the paralytic man na inilapit ng kanyang mga cellmates. Inilapit ng kanyang mga kaibigan sa bahay ni Jesus or kay Jesus mismo. Para po mas makuha po natin yung clear picture, tingnan po natin yung video natin. A paralyzed man was carried by his friends to see Jesus. When they arrived, the house was so crowded, so they climbed up on the roof and lowered the man down to Jesus. Amazed by their faith, Jesus said to the paralyzed man, "Son, your sins are forgiven." He then healed the man's paralysis, and he walked home with his friends. Subscribe and be blessed. Subscribe daw kayo. Amen. So yun po yung very clear picture po ng ating ginamit po na guide or scripture guide sa umagang ito. So, ang una ko pong sasabihin sa bawat isa sa atin is, pakisabi sa katabi uli, Jesus is in the house. Ito po yung time na ang dami pong mission trips ni Jesus at umuwi po siya. Yan, umuwi siya after so many missionary trips and healing every sickness. Marami po siyang pinuntahan, marami siyang niligtas na tao, nag-preach po siya sa iba't ibang lugar. Umuwi po siya suddenly. At pag uwi po niya doon, dinumog po yung surroundings ng bahay kung saan siya tumutuloy. Dinumog po ng maraming tao nung malaman nila na si Jesus ay nasa bahay. So, gusto ni Jesus siguro na magkaroon ng konting privacy. Pero, hindi pwedeng magkaroon ng privacy kasi nga, maraming tao ang nangangailangan sa Kanya. Maraming tao gusto makipag-appointment sa Kanya. Maraming tao ang may sakit. Maraming tao ang may oppression. At kailangan si Jesus kasi sumikat na si Jesus sa Kanyang mga ginawang mga himala. So they were very curious at dinumog nila talaga yung bahay ni Jesus. At sabi doon, una, Jesus is in the house. Una, when Jesus is in the house, listen to Him. Kasi dito, si Jesus, nung makita niya yung mga tao, hindi siya nagpahinga sa bahay na tinutuluyan niya. Nag-preach pa rin siya. So nasa loob siya ng bahay ay nag-share siya ng kaligtasan ng Diyos. He is preaching. When Jesus is telling something to us, sa devotion natin, sa preachers, sa teachers, sa cell leaders natin, we better listen. Listening daw is a virtue.
Kasi minsan yung listening natin, hindi natin ginagamit sa tama. Yung listening natin minsan, nag-iipon lang tayo ng isasagot. 'Di ba? We don't listen to understand. Sometimes we listen to respond. Amen? So, ito pong listening to Jesus sa kanyang salita, ito po ay nagbibigay ng panahon. So, yung mga taong yun, ang intention nila talaga, marinig si Jesus, makita si Jesus, kasi may kailangan talaga sila kay Jesus. They know na kapag lumapit sila kay Jesus at makinig sila sa sasabihin ni Jesus, something great is going to happen in their life. Amen? When there is preaching, wag po natin siyang baliwalain. Pag kami sharing of God's Word, makinig po tayo. Let's give quality time to listen and understand because that will benefit us. Tayo po yung makikinabang when we listen to understand. Amen? When we listen to understand. Noong nag-aaral po ako, medyo 50 years old na po pataas, tsaka po ako nakapag-aral ng Bible school. I never thought na makakapag-aral pa ako at that age. Pero, nung nagsimula po ako mag-aral, lahat na po ng pwede kong pag-aralan na libre, pinasok ko po. Talagang, I became so hungry. Akala ko, nanggaling ako sa simbahan na lagi nagtuturo, mula nung bata, meron kaming Sunday school, lagi nagtuturo yan. Akala ko, ang dami ko nang alam. Kasi at 10 years old, na-memorize ko ng 66 books of the Bible. At 10 years old. So yung mga bata natin, encourage natin sila, they can memorize the 66 books of the Bible as early as that. Or even younger than that. Amen? Tapos, na-memorize ko na rin ang 12 disciples at very young age. So, ang dami kong alam. At nung nagsimula ako mag-Bible school, akala ko, marami akong alam dun sa Bible school na aking pinag-aaralan. Pero parang nabobo ko. Parang habang nag-aaral ako, ay, ang dami ko mo palang di alam. Pakisabi sa katabi mo, habang nag-aaral ka, matutuklasan mo, ang dami mo palang di alam. Kaya mag-aral. Amen? Yung mga adults na tapos na kayo ng college, na kayo nag-aaral sa loob ng paaralan, don't stop learning. We can still, alam mo, ang Harvard ngayon, para nag-online courses sila. Diba? O baka gusto nyo dyan, yung mga tapos na ng college. Yes, diba? Meron sila online, ang Harvard University. Diba? So, lalo na pag sinabing salita ng Panginoon. Because it guides our life. Nagbibigay siya ng gabay sa ating buhay. When God speaks, you better listen. Kailangang makinig at sa pakikinig nagbibigay ng panahon. So, ang daming tao, nagpe-preach si Jesus, maraming nakikinig at may dumating, may paparating. At yung paparating na yon, hindi makapasok, hindi makasingit kasi punong-puno ng tao ang bahay ni Jesus. Punong-puno ng tao. Kaya anong ginawa? Itong 4 na kaibigan ng paralitiko, they bring the sick. So, Jesus is in the house. Una, makinig. Pangalawa, dalhin mo lahat ng may karamdaman kay Jesus. Amen? Ilatag mo kay Lord lahat ng may karamdaman. Pag malasakitan mo ang kaibigan mo o kamag-anak mo na may karamdaman, tumawag ka ng mga cell leaders na pwedeng mag-pray over at tumulong sa'yo sa pananalangin sa mga taong yon. Kaya nga napaka-importante na meron kang accountability group. You know what is your accountability group? Your cell group. That's your accountability group. They care for you. That cell group cares for you. That cell group pray for you. And lahat ng mga pwede mong itanong, confusion sa'yo, pag-aaralan niya ng mga cell leaders. Minsan, pag-uusapan pa namin yan. Kasama na ating pastor. Pag-uusapan lahat ng mga questions. Sa silang po, pag pumupunta po kami dun sa silang, meron po kami talagang time after po ng kainan, di ba? After po ng fellowship, tas nagkainan kami. After po ng kainan,
May tanungan portion na po yan. Yan. Itanong mo kay Bidal. Itanong mo kay Pastor Bidal. Meron po kami ganong portion. At talaga pong lahat sila ay nagtatanong, mga superstitious beliefs. Kasi po, sila po ay sarado, kandado at itinapon yung susi. Mga ganun po sila. Pero because of this fellowship, they are beginning to open their heart to the Word of God. And they are opening their ears. Ay, ganun pala. Yun pala yung ano nun, pinagmulan. Diba, hindi kinokontra ni Pastor kung ano yung naging paniniwala nila, pero pinapaliwanag ni Pastor, saan ang galing yun? Bakit nakabuo ang Pilipinas? Bakit nakabuo ang ating mga ninuno ng mga ganung paniniwala? Diba, mapakaganda po na ang ating pastor ay history major. Kaya ang dami niyang alam sa history. Pati church history, alam niya po. Kasi po yun, po yung kanyang specialization. Kaya talaga mayroon kaming ganong portion. Dito, nagdala yung mga kaibigan ng may karamdaman. Mag-usapan po natin yung karamdaman. Yung karamdaman po natin, yung physical natin na karamdaman, bunga po yan ng kasalanan. Maaaring hindi natin, maaaring yung nag-spread ng virus. Naawa tayo. Pero kasi hindi rin tayo nag-ingat. Amen? So, bunga yun ng negligence, irresponsibility, hindi pag-iingat, indulgences sa mga gusto, di ba? Walang control, walang disiplina. So, dito sa text na to, ay sinasabi ng ating mga nagbibigay ng commentary na ang kasalanan po nitong paralitiko na to ay bunga ng kasalanan. Kasi hindi po si Jesus ang tunay na naghahari sa kanyang puso. Wala pang Jesus sa puso niya. Pero itong 4 na kaibigan, grabe no, ang tindi ng kanilang pananampalataya, ang tindi ng kanilang move. You know what? The paralytic cannot move. Alam niyo naman, pag paralisado, di ba? Ang paralisado, talagang hindi yan makakilos mag-isa. At siguro nawalan na rin siya ng choice. Hindi niya rin mapigilan yung mga kaibigan niya. Dadali ka namin kay Jesus, nandun daw si Jesus, dadali ka namin. Hindi siya makaano kasi paralyzed siya eh. Wala siyang reklamo, pero iniisip siguro niya, baka gumaling ako. Tapos sa pinabayaan niya, yung mga kaibigan niya, he cannot move, but he was moved by his friend's faith. Amen? Within the cell group, parang paralyzed ka spiritually, no? May spiritual paralysis ka. Hindi ka maka-move on, hindi ka maka-move forward sa mga nakaraan mo. Hindi ka makahakbang sa tama. Matagal ka nang nasa mali. Hindi ka makahakbang sa tama. There are 4 friends or even more than 4 friends who have faith na may mangyayaring maganda sa buhay mo. Ay, mga cell leaders, yung mga pagtsatsaga niyan, huwag niyo pong babaliwalain yung mga pagtsatsaga nila because they were hoping na parang paralitiko, makaka-move ka. Gagaling ka. Kasi hindi ka makagalaw mula sa iyong nakaraan. Amen? He was moved by his friend's faith. Sabi nga mga ka-cellmates niya, may faith na gagaling siya. Sino dito mga cellmates? Ayan, mga part ng cell group. Mga part ng cell group. Meron tayong faith. Diba? Meron tayong faith na gagaling yung mga kasama natin na may karamdaman. Yung mga kamag-anak at mahal sa buhay ng ating mga kasama sa cell, naniniwala tayo na gagaling sila, kaya dinadala natin sila kay Jesus. Amen? Dinadala natin sila kay Lord. Itong 4 na magkakaibigan, dinala nila yung kaibigan nilang paralyzed kay Jesus because they have faith. Sabi dito, have faith. Yung pananampalataya nila, roof-breaking faith. Makawasak bubong na pananampalataya. Grabe, pananampalataya yan. Diba? Parang iisipin mo na, kasi sa ibang video clip,
yung mismong may-ari nung property, nagrereklamo eh. Yun yung sa pelikula ng The Chosen. Hindi lang ako masyado nag-agree sa The Chosen sa lahat kasi parang hindi sakto sa scriptures. So, mahirap talaga pag nag-aaral ka na kasi medyo nako-compare mo na. Pero sabi niya doon, "Oy, sisirain niyo yung property ko." Parang nagre-reklamo siya, sisirain niyo. Pero nung time na yun, dito natin makikita sa Bible na walang ganun na ginawa si Jesus eh. 'Di ba? So sinira nila yung bubong kasi hindi sila makapasok. Hindi sila makasingit. Kaya gumawa sila ng paraan, nag-solve sila ng problema nila. Hindi sila papayag na yung kaibigan nila ay hindi gumaling. Sa cell group, dapat meron din tayong ganong espiritu. Hindi ako papayag na hindi lumaya itong kasama ko sa cell. Hindi ako papayag na hindi siya pagagalingin ng Panginoon. Ipagpe-pray ko siya. Dadaling ko siya sa Lord. Amen? Hindi ako papayag na ganyan na lang yung buhay niya. I know God has something better for my cell group. I know God has something better for my cellmates. And they are so concerned. Kaya binutas nila yung bubong. Bahala na, makulong na kung makulong. Siyempre, di ba? Parang in-invade mo na yung property ng di ba? So, in-invade mo na. So, may mga times sa buhay natin, hindi tayo makalapit kay Jesus kasi nahihiya tayo. Wala nang wala nang space. Wag na lang, uwi na lang tayo. Di naman siguro ako papansinin ni Jesus. Di naman ako mabait. Kanina nga lang, uminom ako ng alak. Papansinin niya ba ako? May time na tayo mismo yung humaharang para makalapit kay Lord, ang mga kaibigan natin. O kaya tayo mismo. Gusto nating lumapit sa Lord pero nahihiya tayo. Nahihiya tayo. Na para bang hindi tayo kilala ni Lord. Amen. Bistado ka naman ni Lord eh. Ba't ka mahihiya? Kilala ka naman ng Panginoon. Amen? Bubong o nakakahiya attitude? Diba? Wasakin ko na itong bubong, di na ako mahihiya. Kasi ang goal ko, gumaling ang kaibigan ko. So, winasak nila. Pwede din nating sabihin na medyo makapal, di ba? Kapal ng apog. Ba? Sige, invade ng privacy eh. Di ba? Kapal ng face o kapal ng faith? Di ba? I-define natin. Makapal ba apog talaga nila o makapal ang pananampalataya nila sa Lord? Sometimes we take risk because we believe God is going to do something greater. May gagawin ng Panginoon, nakakaiba. Sometimes we don't take risk para ilaban yung ating pananampalataya kasi nahihiya tayo sa Panginoon. And we feel we are not worthy, hindi tayo karapat-dapat sa Panginoon. Amen? So these friends, Jesus is in the house. Have faith. If Jesus is there, Jesus invites you in His house, in His presence, magkaroon ka ng pananampalataya sa Kanya. Listen, bring the sick, have faith. Kasi habang nakikinig ka, nagkakaroon ka ng faith. Tapos, nung nakita ni Jesus na binababa yung paralitiko, kita ni Jesus, sabi niya, humanga siya sa pananampalataya ng 4. Yung magkakaibigan, humanga siya sa pananampalataya ng 4. Pero diniretso niya yung may pangangailangan talaga. Anong diniretso niya? Man, your sins are forgiven. Humingi ba ng tawad? Sabi nga nila, pag paralyzed daw, nakakaungol din eh. 'Di ba? Sino nakakilala na ng mga paralyzed dito? Nakakita na kayo? Ka-experience na kayo?
Di ba? Di ba gumaganon din? Pero dito walang sinabi na humingi ng tawad sa Lord eh. Walang ganong eksena. Pero si Jesus, man, your sins are forgiven. So kay Lord pala, mas nangungusap sa Kanya yung pananampalataya na meron ka kesa yung sa sinasabi mo. Sometimes wala tayong abilidad na sabihin kung ano yung nilalaman ng puso natin. But God looks at our heart. God looks at the intentions of our heart. Kaya pinatawad, di pa nga nahingi ng tawad. Pinatawad na ng Panginoon. Dahil nakita ni Lord yung paglapit mo pa lang sa akin, alam ko, according kay Jesus, diba? Naniniwala ka sa kakayanan ko sa buhay mo. Gusto mong tumanggap mula sa akin. Napakahalaga na makita natin yung kalooban na maayos, then susunod yung katawan na maayos. Dito, si Jesus, inuna ni Jesus ang kalooban bago ang may sakit na katawan. Marami na ako nakita, pinagaling ng Lord, mga miracle crusade. Marami na ako nakita, pinaghimalaan ng Panginoon. Pero yun lang yung gusto nila. Hindi nila pinayagan si Jesus na yung kalooban nila ay ayusin ng Lord. They are just after what God can give them. After what they desire o yung gusto nila kay Lord, makuha nila yun, wala na. He sees our heart's intention and He has a plan towards what we really desire. Kung ano yung gusto natin, sinasabi natin sa Panginoon, inaamin natin, may plano na si Lord doon. Paano niya yun ipangyayari? Basta kalooban niya, ipangyayari niya yun. Amen? Ang kalooban ng Panginoon sa bawat pamilya, masaya. Hindi punong-puno ng gamit. Minsan, pag ang bahay punong-puno ng mamahaling gamit, hindi ka na makakapag-enjoy. Sabihin ng nanay, mahal yan, kamalikot. Grabe, ko dyan, ginastos ko dyan, tapos, likutin mo lang, tapos biglang may mababasag. Pipingutin natin, mahal niyan. Jesus, yung bubong, pinabayaan niya na yung bubong sira eh. Hindi niya say, gawin niyo yan ha, balik niyo sa dati ha. Hindi yung sinabi ni Jesus eh. Nakafocus si Jesus dun sa pangangailangan, dun sa laman, dun sa kalooban ng mga tao. So ganun din si Lord. Hindi natin mabuksan yung cell group, yung bahay natin sa cell group. Bakit? Kasi nahihiya tayo. Pangit kasi yung bahay natin. Di natin masyado malinis. Wala ka namang intensyong ayusin. So, hindi mo talaga bubuksan sa cell group. Amen? Mamaya, pag-uusapan natin yan. Meron ba talagang qualification para buksan yung bahay? So, dito pinatawad, no? Ang Lord, sabi, kapag tayo nagkakasala, iniintay ng Diyos yung pagpapatawad na igawad sa atin. Iniintay niya na, Lord, forgive me. Yung heart natin, iniintay niya na tumibok ng paghingi ng tawad sa Kanya, sa mali natin, sa kasalanan natin. Amen? Hinihintay yun ng Lord sa atin. At sabi dito, Jesus is in the house, listen to Him. Jesus is in the house, bring the sick. Jesus is in the house, have faith. Jesus is in the house, your sins are forgiven. Jesus is in the house, get up and go home. Sabi niya dun sa lalaking paralyzed, bumangon ka dyan, uwi ka na. Pinauwi, di ba? Go up, get up and go home. So anong makikita natin dito? Tumayo ka at iuwi mo ang mga natanggap mo kay Jesus ngayon. Dalin mo
mo sa bahay mo. Lahat ng blessing na narinig mo at na-receive mo mula kay Jesus. Share it to your family. Share it to your friends. Wala naman kasi ako makukwento. Hindi naman kwento mo eh. Kwento ni Jesus. Wala talagang maganda sa kwento natin, I tell you. Walang mas magandang kwento. Meron siguro kamangha-mangha. Grabe. Nagkaroon siya ng ganun. Di naman siya mayaman. Kamangha-mangha yun. Pero hindi. Ang kwento talaga na maganda, kwento ni Jesus. Isang tagapagligtas, isang anak ng Diyos na ipinako sa krus para dalhin ang kasalanan natin upang mabalik ang relasyon natin sa Diyos. Wala tayong quality or qualification. Hindi tayo umabot. Kung ano man yung meron tayo, hindi umabot sa pamantayan ng Diyos. Pero nung namatay siya sa cross, ipinahiwatig niya sa atin, ipinaalam niya sa atin, I don't care. I don't care kung anong ginawa mo. I don't care kung sino ka. I don't care kung marumi ang bahay mo. I don't care kung magsisimula ka palang maglinis. At may mga ibang area na hindi pa masyadong maayos. Jesus wants to stay in our house. Jesus wants to be the Lord of our house. Get up. Lahat ng natanggap mo tungkol kay Jesus, i-share mo. Stop spiritual paralysis. Paano ba matitigil ang spiritual paralysis? Hindi ka makamove, hindi ka makapag-share ng testimony mo tungkol kay Jesus. Hindi ka man lang makasali sa isang cell group. Kasi iniisip mo wala ka naman mako-contribute. Iniisip mo sobrang busy ka. Alam ba natin na everything, si Lord ang source? Time. Diba? Resources, blessing. Galing kay Lord lahat eh. Kung isang click kaya, tinanggal ni Lord lahat sa'yo yan. Ang katwiran natin, busy ako sa work. Di ko nang alam paano ko hahatiin yung katawan ko eh. Gusto pa natin maging manananggal. Diba? Pinag-pray nyo ba yun, Lord? Sana mahati yung katawan ko para yung isa makapunta dun sa isa, yung isa dun naman sa isa. So, I'm just being sarcastic. No? Medyo OA lang yung sinasabi ko sa inyo. Pero sometimes, parang may punto eh, di ba? Kasi, paano ko hatin yung katawan ko? Tapos mapatinin mo ba ako sa cell group nyo? But we're missing out the real deal. We're missing out the point. What's essential is manguna si Jesus sa bahay natin. At kung saan nandun si Jesus, pupunta tayo. Kung saan pinapangaral si Jesus, makikinig tayo. Diba? We will crave for that. Kasi that would benefit us. Amen? Sabi dito, tayo at iuwi ang natanggap mo ngayon. So every one of us, if we receive something from Jesus, iuwi mo yan. I-share mo yan. Iuwi mo yan sa cell group, iuwi mo yan sa bahay nyo, sa pamilya mo. You receive forgiveness, you receive healing because you receive Jesus in your heart as your Lord and Savior. Amen? If we receive Jesus in our heart, we will receive healing. We will receive forgiveness. Matik na yung kaya nung lumapit sila kay Jesus, sabi kagad ni Jesus, your sins are forgiven. When we come to Jesus, your sins are forgiven. You will be a new person. Magiging bago ka. Kasi lumapit ka kay Jesus. Nagpakumbaba ka kay Jesus. May mga napapanood akong films, yung mga story ng mga preacher na mga sumikat. Tapos nawala ng kongregasyon, nawala ng mga miyembro, bumagsak. Parang kilala ko yung boses nun. Household na po yan dito. Si Ellie. Yan. Bumoboses ka na, Ellie, ha? You receive Jesus as your personal Lord and Savior.
tinanggap mo ang Panginoong Yesus, automatic may magbabago sa'yo. Walang ka-effort. Because you allow the Lord to change your life. You put on that new life. Sinuot mo yung bagong buhay na inoffer ni Lord sa'yo. Amen? You receive forgiveness because you receive Jesus in your life. So wherever Jesus is, punta tayo. Kung saan alam natin na pinapangaral si Jesus, kung saan alam natin na kumikilos si Jesus, we need that. Dito po sa verses natin, si Jesus, habang naglalakad, nakita po niya si Matthew. Isa pong tax collector. And ang pangalan niya po tunay ay Levi. At sabi niya kay Matthew, "Come and follow me." Sumunod po si Matthew sa kanya. Siguro at that time, marami na rin curiosity si Matthew. Ready na yung heart niya na sumunod kay Jesus. Nakikilala na niya si Jesus. Hanggang sa nagkaroon siya ng revelation tungkol kay Jesus, sumunod siya kay Jesus. Eto na. Ano makikita natin dito sa verses 14 to 17? Kasi nag-dinner si Jesus sa bahay nila Levi, nila Matthew. Kumain. Nagkaroon sila ng eating fellowship dun sa bahay ni Matthew. So makikita natin dito una, Jesus is in your house kasi kanina yung bahay kung saan nandun si Jesus, kung saan nanuluyan si Jesus, right? Ito naman, bahay na ni Matthew. So pwede rin nating sabihin na sa atin naman. How do we describe our house, our home? Paano mo i-describe ang bahay mo? Pastora, magulo. Pastora, tahimik kasi laging wala yung mga tao. Walang nag-uusap kasi iba-iba ng oras ng uwi. Paka-describe mo nga yung bahay mo. Kung ano nangyayari sa bahay nyo. Pumunta si Jesus doon. So unang punto na nakita ko dito is, Jesus is in your house. Gusto niyang pumasok sa bahay mo, fellowship with Him, even though He doesn't deserve you. Gusto niyang pumunta sa'yo. Gusto ka niyang maka-fellowship. Huwag ka na mahiya. Pistado ka naman niya eh. Lord, di ako karapat-dapat sa'yo. Layuan mo ko. Hindi, gusto ko makipag-bonding sa'yo. Talaga, Lord. Kasi si Matthew, tapos nag-invite pa si Matthew ng mga ka-perks niya eh. Di ba? Katulad din yung tax collector during that time, kasi nga nag-i-impose yung Roman government sa mga Hudyo, sa mga tax collectors na Jewish, ng dagdag, mga patong sa paniningil ng buwis. Kaya galit na galit sa kanila ang mga Hudyo. Galit na galit sa kanilang mga tao. Mga corrupt sila. Kaya talagang yung mga tao, nakataas ang kilay nung si Jesus pumunta sa bahay ni Matthew. Grabe si Jesus, pumunta siya sa bahay na yan. Galit siya. Enemy number 1 yan eh. Enemy number 1 natin yan. Pero bakit nandyan si Jesus? Pero grabe si Jesus pala walang pakialam. Pakisabi sa katabi mo, wala pala siyang pakialam kahit sino ka. Kahit madumi ang sahig mo. Kahit giray-giray ang dingding mo. Di ba, minsan kasi naniniwala tayo sa doktrina na kung gaano ka neat, kung gaano ka kagarbo at kabongga, yun ang anointed. But Jesus' salvation doesn't offer to those people. Jesus' salvation is offering to everyone. Kasi lahat tayo kailangan nating maayos. Kailangan nating bumalik sa Diyos. Because we're hopeless. Amen? We're hopeless without God. Huwag mahihiya kay Jesus. Di ba, huwag mahihiya. Minsan nakakahiya. May mga times na
Nakadukdok ako when I pray kasi nahihiya rin ako talaga. Pero I still pray. Nakayuko ako pero I pray. Nakikita ko yung guilt ko, nakikita ko yung mali ko, sinasabi ko sa Panginoon, Lord, make my heart pure. Make my intentions clean and pure. Amen? Lahat pwede mong ipag-pray sa Panginoon eh. Kasi nga siya lang naman makakaayos sa'yo eh. Minsan kasi, niyabang natin, no? Kala natin, yung academics natin, dahil we're doing good in our academics, kaya na natin yung practical na buhay. Only God's Word can give us guidance kung paano ibubuhay ang bawat araw. Kilala ka naman talaga ng Lord. Kaya, hayaan mo na huwag ka na mahiya. Ang mahalaga, gusto ka niya kabanding. Sino dito yung mga, gusto niya may kabanding siya? Ako lang ba? Oh. Taas nga kamay, mga may gusto mga kabanding. Yan. Diba? Kasi minsan, yung gusto nating banding, mahal. So pa natin magta-travel. Di ba yung medyo maganda yung ambience. Yan. Yung tabing dagat. Ganun yung picture natin ng mga banding. Alam mo kaya si Lord, nagsisimula siya sa kalooban eh. Hindi dun sa labas eh. Kasi pag maayos yung kalooban mo, everything is sufficient. Kahit mababaw ang kaligayahan mo, okay lang. You have the joy of the Lord. That's what that matters. At hindi ka nire-reject ng Lord. Whoever you are. Amen? Kahit sino ka, di ka nire-reject ng Panginoon. So, pagbigyan mo na, gusto kang kabanding ni Lord. Tama na yung pag-aalala sa maraming alalahanin. Bigay mo na yan kay Lord. Sinasarili mo yung alalahanin mo. Ayaw mong pagkatiwala sa Diyos. Kaya bigat na bigat ka. Wala kang ka-share. Amen? Bigay mo sa Panginoon. Hindi naman siya nanguhusga eh. Namatay nga siya eh. Para sa atin. Karoon tayo ng access na maayos yung buhay. Pangalawa, nakita ko dun sa bahay ni Matthew, habang nagkakainan, nag-enjoy sila, nakita ko mong pangalawa dun is, enjoy the moment in the presence of accusers. Enjoy the moment in the presence of accusers. Ano ba yan? Andiyan si Jesus. Diba? Wala naman sinabi na, Lord, nagsumbong kay Lord, di ba? Wala naman ganun, Lord, na-accuse kami, Grabe sila. Mapangusga sila. Wala silang pakialam. They enjoy the moment with Jesus. Amen? Tayo, bilis natin maapekto. Pumapatol pa tayo sa FB. Makakita tayo ng papatulan natin agad. Di naman ikaw yun. Di ba? Guilty? Sana mas piliin natin kabanding si Jesus kaysa kabanding kung sino yung gusto nating kabanding na wala naman nagbibigay sa atin ng magandang impluwensya. Nilalayo lang tayo kay Lord. Amen? Ano ba talaga? Magkakaliwanagan nga tayo. Gusto niyo ba talagang lumapit kay Lord o lumayo kay Lord? Di salain natin yung mga nasa paligid natin. Yung kokote natin. The way we think. Yung mga pinapapasok natin sa utak natin, pampalayo kay Lord eh. Hindi naman pampalapit eh. Ngiti-ngiti lang yan, pero tinatamaan na yan. Ako din. Tayong lahat tatamaan talaga dito. There are times in my life na I give way sa paglilibang. So gagawa ako ng games, hahanap ako ng games para malibang ako.
Siyempre, ayoko naman yung drain na drain yung utak ko, no? Aral ka, aral, so maglilibang. Kasi sabi nila, to amuse means to stop thinking. Sa lahat na mahilig sa mga amusements, mga paglilibang, that will stop you from thinking. Pag na-over natin yan, that will stop you from thinking right. Amen? Kaya ang ginawa ko, pinagbubura ko sila. Kaso, binigyan ako ni Ipoy tsaka ni Dean. May sakit po si Caius, kaya medyo nagpahinga. Binigyan nila ako ng access sa Netflix. Kala ko, masama yata tong Netflix. Kasi puro mga pelikula dito eh. Pero alam niyo, na-discover ko, hindi ko pinopromote Netflix Kaya lang, kapag umaayos yung mindset mo, umaayos din yung mga diskarte mo eh. Amen? Nakita ko, meron palang mga Christian movies sa Netflix. Mga true to life stories ng mga nagtagumpay, pinagtagumpay, may mga pananampalataya kay Lord. Inisa-isa ko yan. Marami nang ako natapos eh. At nag-criticize din ako kasi nga, inaaral ko din yung scriptures. Kini-criticize ko din yung mga films. Siyempre, karapatan nung scriptwriter, sino man siya, producer. May karapatan sila doon, copyright nila yon. Pero siyempre, ikaw, na nanonood, medyo i-criticize mo din siya kasi ikaw yung kukuha nung lesson doon eh. Amen? Ikaw yung kukuha ng lesson doon. Pero, kailangan mas mag-focus ka doon sa makabanding mo si Jesus eh. Kahit na binabatikos ka ng mga tao. Sabi ni ganito ka raw. Diba? Sino dito yung nasasaktan ka kasi narinig mo na merong hindi magandang sinabi tungkol sa'yo? Nasasaktan pa ba tayo? Katulad ko? Nasasaktan. Masakit naman, di ba? Pero alam nyo, ang pwede nating gawin, ang tanong kasi, sino ka daw, sabi nila. Isipin mo nga, anong ikaw yung narinig mo sa ibang tao? Yung pinaka-loud at pinaka-inis ka na sinabi tungkol sa'yo. Sino ka daw? Ayan, kapal mukha niyan. Yung hindi ka na tinatawag sa pangalan, sino? Si kapal mukha? Sino? Si negro? Yes. Diba? Marami sinasabi nila. Sino ka daw ba? Sabi nila. Pero sino ka ba? Sabi niya. Amen? Bakit pa siya mamamatay kung wala lang tayo sa Kanya? Bakit pa niya iaalay yung buhay niya kung wala lang tayo sa Kanya? We are so precious in the sight of God. Kasi gusto niya, siya lang kasi makakapag-ayos sa atin, kaya gusto niya tayong ayusin. Sino tayo? Sabi ni Lord, pinatawad niya at masaya siya nakausap ka. Amen? Pakisabi sa katabi mo, masaya siya nakausap ka. Kaya mas lalo tayong mag-pray, mas lalo tayong magbasa ng Bible para ma-develop yung relationship, communication natin sa Diyos. Pag hindi tayo nag-establish ng ganong disiplina, hindi natin ma-enjoy makipag-usap sa Lord. Kaya ka mabilis masaktan kasi ang kausap mo, hindi lagi si Lord. Yung sinasabi ng mga tao, dinadamdam mo. Kaya tuloy, lagi kang nasasaktan. Sabi mo sa katabi mo, hanggang kailan ka magiging matampuhin? Alam mo ba, pag lagi tayo nagtatampo, kasi parang kulang na kulang tayo sa pansin eh. Na feeling natin entitled tayo, pansinin mo ako. Pag hindi mo ako pinansin, sige. Enemy na tayo. Pero
Okay yung fellowship natin kay Lord? Kasi hindi niya tayo hinuhusgahan kung sino tayo, kung ano yung pwede nating i-offer sa Kanya, hindi niya hinuhusgahan eh. Amen? Ginagabayan niya tayo na makasunod tayo sa kalooban niya. Empowered pa rin ng Holy Spirit. Hindi pa rin tayo eh. Tinutulungan pa rin tayo ng Holy Spirit eh. Amen? So hindi pala ganun kahirap. Mag-decide ka lang talaga, maniwala ka lang talaga sa Kanya. At magtiwala ka lang sa Panginoon. Amen? Kahit gaano kagulo ang bahay mo, gusto niya pa rin pumasok. Dahil ikaw ang mas mahalaga sa Kanya. Mas mahalaga ka kaysa sa bubong na nasira mo. Mas mahalaga ka kaysa sa mga figurin na nabasag mo. Amen. Sa amin po, tahimik na lang yan. Nasaan yung merong banal na katahimikan sa bahay namin. Sabi ni Pastor, ngiti-ngiti na lang kami. Pagka may nakakabalik, hindi nabasag. Nangapit bahay lang. Amen. But doesn't matter kasi mas importante yung tao kaysa sa bagay. Mas importante yung gustong iligtas ni Lord kaysa dun sa mga bagay na nagpapasaya lang sa atin. Gusto niyang pumasok, ikaw ang mas mahalaga sa Kanya. Yung mga accusers ni Jesus, no? Bakit si Jesus pumapayag? Pumupunta dyan sa mga makasalanan. Imbis na ma-down si Jesus, ito pa ay nagbigay ng greater glory kay Jesus. Kasi nagkaroon ng isang disciple si Jesus, and that is Matthew. You know what, si Matthew? Siya po ang author, or siya nagsulat, siya yung writer ng Gospel of Matthew. Isang dating makasalanan. Amen? Isang dating hirap na hirap sumunod sa tama. Ganun ba tayo? Dating hindi madaling sumunod sa tama. Hirap na hirap nag-i-struggle sa tama. Pangatlo, nakita ko dito, Jesus is in your house. Receive His inner healing. He wants you to be healed. He wants you to be healed. Ako, nagtatampo pa rin po ako. Pero nagugulat ako kasi nade-develop yung aking emotional life. Dati pag nagtatampo ako, naghahanap ako ng moment to cry. Ngayon, kaya ko na mag-look up. Hindi bababa yung luha. Ibig sabihin, medyo nadidevelop na yung katatagan sa puso ko na, nga naman, hindi naman ganun yung sabi ni Lord sa akin. Amen? Hindi naman ganun yung tingin sa akin ng Panginoon. Although baka may point, kasi yun yung tingin sa akin, ayusin ko din, improve ko din, pero mas mahalaga na paniwalaan ko kung ano yung sinasabi ng Lord sa akin. Tayo, sinners tayo pero nililigtas ng Lord, niligtas ng Panginoon. Sino dito ang sigurado ka niligtas ka na ni Lord? Taas kamay. If you are proud that God has saved you, mga hindi po nagtaas ng kamay, you can still come to Jesus. Because God wants you to be saved. God wants to save you. Yung conclusion po natin, si Jesus po, kumakatok sa pintuan ng ating puso. Sabi niya, "Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me." Minsan, paano natin i-picture si God? Nanggagaling sa kung paano tayo tinrato ng magulang natin. Minsan, when we see God as our Father, yung concept natin ng Father, parang nakikarry over natin kay God. Pero He is not the same as our biological fathers. Malayo po. Hindi po siya yung laging naninita. Ikaw, gano'n na, ang likot mo na naman. Hindi po siya laging ganun. Kapag kausap po natin siya,
inaayos niya po yung ating mindset, yung ating isip. So, ang tanong po, may gustong bisitahin si Jesus. Pakisabi sa katabi mo, ikaw ba yun? Pangalawang tanong, papapasukin mo ba siya? Papasukin mo ba siya? Papasukin mo ba si Jesus? Pwede po tayong tumayo. If you receive anything from the Lord, uwi tayo sa presence ni Lord. Sabing gano'n ng iba, gusto kong, ano yan? Ang bait-bait mo, kukunin ka na ni Lord. Wala pong ano yun, wala pong scripture basis yun. Ang totoo po, even though Jesus is now Spirit, is the Holy Spirit, living in us, living in the midst of us, we can still experience Him kahit hindi ka pa biologically or hindi ka pa physically dead. Kahit buhay ka pa. Parang lupa man, ay langit na rin. Sinong gusto yung gano'n? Yung parang, andito ka pa rin pero ang saya ng buhay. Maliliit na bagay, kontento ka na, saya ka na. Konting laro lang, ang saya-saya nyo na. Wag lang masyado kasi baka magkabatukan, magkahampasan. Control din. I want you to close your eyes. Just want you to close your eyes. And wag ka mahiya. Kung sa simula, yung bahay mo gusto mo buksan sa gawain ng Lord, you just do it. Gusto mo magkaroon ng cell group or gusto mo mag-join sa isang cell group, do it. Magtanong ka sa mga leaders natin dito kung paano mo yun gagawin. Pero God wants to deal with your inner self. Yung kalooban mo, gusto ng Panginoon ayusin. Yung bahay ng puso mo. Yung puso mo, ialay mo sa Panginoon sa oras na ito. At kung ikaw ay kinakausap ng Panginoon sa oras na ito, I just want you to raise your hand to Jesus. And tell Jesus, Jesus, help me. Ayusin mo yung mindset ko. Ayusin mo yung pananaw ko. Bigyan niyo ako ng pagkakataon, Lord, na maparamdam yung pagmamahal, Panginoon, sa pamilya ko. The way you want it, Lord. Patawarin mo ko kung hinuhusgahan ko rin yung sarili ko, Lord. Patawarin mo ko kung hindi ko din mapatawad yung sarili ko, Lord. At nakakaapekto ito sa relasyon ko sa aking pamilya. Even in my cellmates, Lord, mga ka-cell group ko, Lord, nahihirapan ako. Lord, salamat. At kahit sino pala ako, hindi mo ako i-reject. Tinatanggap mo kung sino ako. At napakaganda ng plano mo sa buhay ko, Panginoon. Napakaganda ng plano mo sa buhay ko. Lahat po ng mga tumaas ang kamay, just speak your prayer to the Lord right now. Hindi ko po alam kung ano ang panalangin mo sa Panginoon sa oras na to. Just release it to the Lord. Let's enjoy the moment right now. Fellowshipping with the Holy Spirit. Fellowshipping with Jesus. Running into your arms. I'm running into your heart. Your presence is my home. I'm running, hands lifted high. I'm running, hearts open wide. Your presence
rest, Lord. Thank you for we have a home in you, Lord. Thank you, Lord, for we can rest in your presence, Lord. Thank you, Lord, for moving us away from the busyness of this world, Lord God, and giving us rest, Lord, and joy and peace of mind. We thank you in Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin si Lord, yung malakas. Hallelujah.